Kung inyo nga pong matatandaan mga idol, dahil nga sa napakainit na shooting ni Buddy Hield sa simula ng regular season, panay-puri nga po ang kanyang natatanggap mula sa mga fans at analyst. Marami nga ang nagsabi na ito ang dahilan bakit maagang umangat ang Golden State sa standings. Maging ang kanyang pinalitan na si Klay Thompson, nadamay rin naman dito dahil halos karamihan sa mga fans ang nagsabi na tama lang naman nga daw ang naging desisyon noon ng Warriors na tanggalin si Klay at kumuha ng bagong splash tandem kay Stephen Curry. Laos na rin naman nga daw ito kaya bagay lang naman nga daw napalitan siya. Mas pinalala pa nga po ang sitwasyon ni Klay nang maaga siyang mag-struggle sa Dallas kung saan nahirapan ito ng sobrang makapag-adjust sabayan pa ng paglamya ng kanyang shooting. Paminsan-minsan hindi pa nakakapagtala ni isa mang punto si Klay at binabangku pa dahil liability pa siya sa depensa. Ngunit sa isang iglap, umikot rin naman nga po ngayon ang lamesa para kay Klay Thompson dahil siya naman ang nagkakaroon ng magandang performance sa Dallas habang literal na nagiging useless si Buddy Hield sa Golden State dahil wala nga itong maiambag sa opensa dahil sa napakalamig na shooting. Liability rin naman ito sa depensa kaya binabangku siya ni Coach Steve Kerr. Sa madaling salita, nagkapalitan sila ng sitwasyon bakit pinagtatawanan ngayon ni Klay ang mga fans na nambati ko sa kanya noon. Ayon pa sa naging pahayag nito, maling-mali ang mga sinabi sa kanya noon ng mga haters dahil walang sino man ang may kakayahang palitan ang kanyang pwesto sa Splash Duo. Samantala, bago pa magsimula ang laro ng Lakers at Cavaliers, inanunsyo na maglalaro nga dito sina Dorian Finney-Smith at Shake Milton na syempre dahil successful ang pagsusuri sa dalawa. Kaya magagamit nga talaga ng Lakers ang depensa ng dalawang ito at kagaya ng inasahan nakasabay talaga ang Lakers sa Cavaliers sa simula ng maagang umarangkada si LeBron at Austin Reeves na sinabayan pa ng depensa ni Davis. Ngunit sadyang una pa rin naman nga pong nakakalamang dito ang Cavaliers dahil sa napakainit nilang shooting sa 3-point line na umabot sa double digit ang kalamangan. Pero kitang-kita naman sa nasabing game ang kagustuhan ng Lakers na manalo. Ayon pa kay James Worthy na isang Laker legend, eto nga daw ang talo na hindi nakakahiya. Gumawa nga po ng run ang Lakers para maibaba sa 1 point ang kalamangan ngunit sadyang mas magaling lang talaga ang Cavaliers sa 3-point shooting at sa pag-execute ng play. Magandang adjustment dito ang kanyang napansin kay Dorian Finney-Smith kung nabigyan lamang nga daw ito ng mas madaming minuto kesa kay Rui Hachimura, malamang sa malamang iba ang resulta ng laro. Pero overall, it's a good game mga idol. Sa kabilang banda, tinalo at tinambakan nga po ng walang kahirap-hirap ng San Antonio Spurs ang Los Angeles Clippers 122-86 sa pangunguna ni Victor Wembanyama na nagtala ng 27 points, 9 rebounds, 5 assists sa kanyang 10 out of 18 shooting sa field goal. At dahil sa napagkapanalo, nananatili sila ngayon sa ikasyam na pwesto na merong record na 17-16. Sa madaling salita, hindi pa rin maganda ang kanilang sitwasyon dahil sobrang inconsistent dito ng team. Nagagawa lang naman nga nila ngayong manalo dahil mas nag-mature nga daw at nag-improve ang laro ngayon ni Victor Wembanyama. Mas malaki ang kanyang impact sa opensa at depensa. Sa ngayon, dahil sa magandang performance, nakasama na nga ito sa MVP talks bilang number 6 at kapag naipagpatuloy pa ang ganitong klaseng all-star level, malaki ang posibilidad na babuhat niya ang San Antonio Spurs.